So, nung nandito siya, namuhay siya, kagaya natin, tao. Pero ang sabi nga noon, he is tempted in all points and yet without sin. Tinempt siya sa lahat ng points. And yet without sin. Siya lang walang kasalanan. Pero lahat ng pinili ng Panginoon, in one way or another, they fail. Pero hindi na natiling nakalugmok doon o nakadapa. Nakatalisod paminsan-minsan, pero bumabangon pa rin. So, sino itong unang example natin dito? Bago natin ipagpatuloy yung example, gusto kong basahin muna natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Ibinigay sa atin ng Biblia, sige po, buksan natin 2 Timothy 3:16. Ibinigay sa atin ng Biblia upang tayo ay matuto, para paalalahanan tayo. Kung sa eskwelahan, merong mga textbooks. Bakit may textbook? Kasi, written na yon, natutunan na, lalo na sa science, di ba? Hindi nagbabago. Nagbago na ba ang composition ng water? Hindi pa. H2O pa rin po. Hydrogen at saka oxygen, di ba? Ano pa? Naalala ko kasi yung mag-ano Maria, ano nagko-compose sa water? H2O po. Is IJK element O. H2O. So, ano ba? Hindi nagbabago yung mga yon. May textbook, tama ba? Bakit? Rules. Para malaman natin agad, ito na yun, hindi nagbabago. Pero sa medicine, patuloy at patuloy na may natutuklasan. Ang Biblia kaya binigay sa atin para malaman natin the textbook of life. Para malaman natin, paano ba magtatagumpay buhay natin? Paano ba ako malalayo sa mga kapahamakan? Paano ba ako magtatagumpay sa buhay? Gusto niyo bang maging safe ang buhay niyo? Amen. Sino gusto ligtas siya? Amen. Kamukha nung sinabi ko kanina, ang daming health conscious, takot mamatay na maaga, di ba? Ang daming bawal. Okay lang health conscious. Kasi marami tayong iniingatan sa ating mga sarili. Pero ano ba, higit sa lahat kung meron kang dapat ingatan, yun yung buhay mo. At kung saan ka pupunta after this life. There is life after death. Hindi lang dito sa mundo. Opo, meron pa pong purgatorio. Pero hindi natin nabasa sa Biblia yun. Ang nababasa lang natin sa Biblia, dalawa lang pupuntahan ng tao. Langit at impyerno lang. Mamimili ka lang sa dalawa. Siyempre, wala namang gusto pumunta sa impyerno. Sino gusto pumunta sa impyerno? Wala, hindi ba? So, nag-iisip ang tao lagi. Nagdidesisyon ka. Nahihirapan ang tao magdesisyon. May mga nagpapa-counseling, bumabayad. Malaki kinikita ng mga counseling office. Bakit? Bumabayad ng mga tao para malaman ko ano ang dapat niyang gawin sa buhay niya. Gusto niyo bang malaman kung ano dapat niyong gawin sa buhay niyo? Hello? Amen. Napakahalaga, hindi ba? Kasi kapag nagkamali tayo, minsan irreversible na. Amen. Irreversible, nahihirapan na tayong ibalik sa dati. So napakahalaga, kung meron man tayong mabasahin lagi, ito yung salita ng Diyos. Kasi dito nilagay ni Lord, yung ating mga dapat na matutunan. Ano kaya dapat gawin sa buhay? 2 Timothy 3:16, pakibasa nga po. Lahat ng kasulatan ay ninasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagkakay sa matuwid na pamumuhay. Amen. Yun ang purpose ng salita ng Diyos. Di ba? Pag-akay sa atin saan? Sa tamang landas, sa tamang daan. Pagpapabulaan sa maling aral. Maraming kumakalat ng mga false ngayon. False church, di ba? False teachers, false pastors. Nung isang araw may nagkukwento. Ayoko nagkwento. Nakaka-discourage, di ba? Isang pastor, ganyan. Pero ang totoong church, walang ibang itinataas kundi ang Panginoong Hesus, siya ang Diyos. Amen. Kinikilala natin siyang Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sila iisa. Pero marami nang lumalabas ngayong mga kulto. Ano yung sabihin ng kulto? Kulto at okulto. Ang mga kulto, nagtuturo ng ibang aral maliban sa itinuturo ng Biblia. Ang mga okulto, nagtuturo na nga ng ibang aral maliban sa tinuturo ng Biblia, dumadagdag pa sila ng mga practices. Nagkakat ng mga sarili para lang marinig sila ng Diyos. Nag-aalay ng mga virgin. Di ba? Ano yun? Di ba? Napanood natin ng isang araw. Alam mo yun? Yun ang mga kulto. Ngayon, paano natin malalaman ang totoong church? Tingnan mo, nakabatay ba sa Biblia? Tinuturo nila.
Binigyan po tayo kanina ng... Nabigyan ba lahat? May mga bagong dumating, pakibigyan nga ako. May natira pa. Statement of faith. Yun yung pinananampalatayaan natin. Checkin natin yan sa Biblia. Yung bang church na pinuntahan ko, ay ganito pananampalatayaan nila. Kung hindi, baka kulto sila. Amen? So mahalagang alam natin yan. At mahalagang meron tayong Biblia. Matuto tayo sa error ng iba. Anong error ni Adan at ni Eva? Sa Genesis chapter 3 verse 7, unang utos kasi ng Panginoon, nilikha niya ang Garden of Eden. Nilikha ang mga puno, prutas, hayop, di ba? Ano sabi ng Panginoon? Pamahalaan mo, sabi kay Adan, pangalanan mo lahat ng nilikha ko. Mga ibon, mga isda, mga hayop na tumatakbo, si Adan lahat ang nagpangalan doon. Ngayon, ayan ang mga puno, bungang kahoy. Makakain mo lahat dyan, maliban doon sa puno na sasabihin ko sa inyo. Ang dami na nga ibinigay sa kanila para kainin. Ito na naman ang tao. Binigay na sa kanya lahat. Bakit gustong-gusto pa niya ipinagbabawal? Sarap ng bawal. Ayun, kasabihan, tapos ipinapamuhay natin. Sino napapahamak? Dito. Error ni Adam and Eve. Ito yun. Ay, hindi makita. They disobeyed God's commandment. Ano commandment? Huwag mong kainin yung prutas na yun. Yung bunga na yun. The tree of the knowledge of good and evil. Eh, kinain pa rin. So, ano nangyari? Kinurse sila. Hindi pa talaga makita. Control-A mo na lang, tapos, kasi magtatagal yan dahil lahat yan may puti. Ang error nila, they disobey God's commandment. At ano nangyari? Iniisip minsan ng tao, okay lang to. Nakikinig pa ba tayo? Huwag mo na kayong baguhin. Amen. Para tuloy-tuloy na tayo. Iniisip ng tao, maliit na kasalanan lang to. Okay lang yun. Simple lang to, kaya akong unawain ni Lord. Yes. Si Lord ay mapagmahal na Diyos, mapagpatawad na Diyos. Umuunawa siya sa atin. Pero mga kapatid ko, every sin has a corresponding consequences. Bawat kasalanan ay pagbabayaran natin, di ba? Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero, di ba may sinabi itong but? Alam mo, nakakatuwa yung lagi si Lord na may but? Beauty, but. Ngunit, meron tayong ginagawang kasalanan o kamalian o errors, but laging may solusyon si Lord. Kung baga sa sakit, ba't nai-invento gamot? Bakit nai-invento gamot? Eh, may sakit eh. Nag-iimbento mga tao. Almoranas. Ano? Gamot sa almoranas. Dati ba may almoranas? Si Adan at si Eva, hindi ko alam kung may almoranas. Kaya na-invent ang gamot kasi may nag-aaray sa sakit. Tama po ba? Amen. Ganon din si Lord. Meron siyang ginagawang solusyon dahil sa mga kalikuan ng tao. But, and the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Pero meron ka kailangan gawin. Yung taong hilig mag-enjoy ng benefits, ayaw gumawa. Diba? Kain ng kain, ayaw magbayad. Pupunta sa McDo, pwede ka bang kumain sa McDo na hindi nagbabayad? Cannot be. Amen. Pay before you eat. Amen po ba? So, yun ang tao eh. Pero ang kainaman, syempre, nagkaroon ng error si Adan at si Eva, pinarusahan po sila. Akala natin ang kasalanan walang kapalit, merong consequence. Every sin has a corresponding consequences. Ano consequence? Maghihirap na ngayon si Adan para makaani sa lupa. Magpapawis ka, magbubungkal ka ng lupa para kayo kumain. Dati kinakain lang nila lahat eh. Sige, kainin niyo lahat. Nagatin niyo lahat. O, diba yun? Because now, the ground is cursed. At isa pang curse kay Eva naman, mahihirapang mga anak. Siguro, nung una, parang tumain lang, nanganak na. Pero ngayon, hirap. Diba? Dahil sa kasalanan ng tao. So, ano ang lesson ngayon sa inyo? Alis mo nun? Amen. Sinasabi na nga huwag gawin to eh. Mapapahama ka dyan eh.
Kung ayaw mahulog sa balon, wag kang lalaki sa balon. Hindi po, tinatry ko lang po. So si Lot, matuto tayo sa buhay ni Adan at Eva at ngayon naman sa buhay ni Lot. Sino si Lot? Pamangkin ni Abraham. Si Lot ay sumama kay Abraham nung siya ay nagpunta. Doon sa, habang nagbabiyahe sila, di ba, lumalakad pala sila, tinawag ni Lord si Abraham, pumunta ka sa lugar na kung saan ituturo ko sa iyo. So ngayon, nung inutusan ni Lord si Abraham, sumama si Lot. At si Lot, natuto siya sa pananampalataya ni Abraham. Abraham is God's friend. Itinuring ni Lord na kaibigan niya, di ba? At pinagpala din si Lot because kadikit niya ang God's friend. Amen? Amen. Ano ba yung wisdom from the Lord na narinig niya lagi? Ang sarap makisama o makipag-kaibigan sa taong malapit sa Diyos. Matututo ka ng maraming bagay. Amen. So kung gusto mong tumuwid ang buhay mo, huwag kang makipag-kaibigan sa mga pasaway. Ang isang tiklis na kamatis, lagyan mo ng isang bulok doon. Buong kamatis, lagyan mo ng bulok kinabukasan. May mabubulok doon. Hello? Amen. May mabubulok doon. Bakit? May uod yun eh. At yung uod, gumagapang. Di ba? Kumakalat yung mga bulok. So huwag kang tatabi sa mga bulok. Amen? Inaamoy mo yung katabi mo, wala po sa amoy yan. Amen? Wala sa amoy. So dahil si Lot sumama kay Abraham, pinagpala rin siya. At ano nangyari? Kaya lang, nung yumayaman na po silang pareho. Yumayaman si Abraham, yumayaman si Lot. Marami silang mga tagapag-alaga ng hayop. May mga yupan sila. At dahil maliit lang ang lupa, alam mo kung ano ginawa ni Abraham? Ang sabi niya, o sige Lot, nag-aaway-aaway ang mga alila natin, yung mga tagapangalaga natin ng hayop. Hindi dapat ito, magkamag-anak tayo. Ito na naman yon. Nakita niyo ba kapag family? Hindi dapat mga sakim sa isa't isa? Sabi ni Abraham, sige, ikaw na lang mamili. Mauna kang mamili. Ang isang taong sakim, ako boss dito, lumayas ka, sabihan ka lang dito. Di ba? Pero si Abraham, ano sabi niya? Pumili ka. At alam mo kung ano pinili ni Lot? Pinili niya yung pinakamagandang part. Sodom and Gomorrah. Nandun ang mga tradings, mayaman ang lugar, kompleto. So, ano pinili ni Abraham? Yun lang, plain, yung lang, bukid, di ba? Pero yung plain, pinili ni Lot. So, ito error niya. Akala niya, nung lumipat siya sa lugar na yon, he thought he could give up his standards and then he can enjoy a little play in the world. He thought he could give up his standards. Merong standard na inilalagay si Lord, tinuruan ka ng linggo. Kung ang standard niya ay ito, huwag kang pababa doon, di ba? Kasi pababa ng pababa, masasanay ka ng walang standard. Ano yung standard doon sa pagpili sa lalaki? Meron ba? Alam pa kung sino mauna dumating. Sugda ka na. Korenta na eh. Korenta na ako, pastora. Hindi na naglalagay ng standard. Mga kapatid ko, may standard si Lord. And sa paglilingkod natin kay Lord, may mga standard. May mga inuutos sa atin. Do not be unequally yoked with unbelievers, di ba? Hindi masunod-sunod ng marami. Anong standard ng Panginoon? Maraming standard. So akala ni Lot, he could just give up his standards. And then, he will play. A little play lang naman in the world. Makikipaglaro sa mundo. Maglalaro ka ng apoy, hindi ka ba mapapasok? Hindi ka ba masusunog? Hello? So mga kapatid ko, yun ang error ni Lot. Akala niya, pwede lang siyang mag-enjoy dun sa lugar na yun nang hindi siya mahahabahan ng mga bulok na ginagawa ng Sodom and Gomorrah. Ano ang problema ng Sodom and Gomorrah? Nakarating ang reklamo kay Lord. Ano reklamo? Wicked. Babae, lalaki, bata, matanda. Lustful, di ba? May dumating na anghel sa bahay ni Lot. Ano nangyari? Nasa gate sila, sabi ni Lot, magpahinga po kayo sa aming bubong. Hindi, sa ilalim ng aming bubong. Di ba, sa bahay namin, ayaw ng dalawang anghel, pinilit ni Lot. Kasi, ganun po ang hospitality. Lalo nung nasa Middle East, hindi mo pababayaan yung mga taong walang matirhan. At ngayon, nung nandun na yung dalawang anghel na pumaligid ang mga taga Sodom and Gomorrah, palabasin mo yung dalawang lalaki nasa bahay mo. Sisipingan namin. Bata, matanda, may ipin na wala, nakapaligid doon. Sabi nila, mga
kapatid, huwag niyong gagawin yan, napakasama niya. Ito yung dalawang anak, virgin to, wala pang mga asawa, yun ang ibigay ko sa inyo. Huwag niyo lang gagalawin tong mga bisita ko. Pero alam ba, nagkagulo sila. Ganun kasama ang Sodom and Gomorrah. Sa palagay niyo ba, hindi siya mahahawahan doon? Walang worship doon? Hindi sinasamba si Lord sa lugar. At siya lang, sabi the righteous man, hindi ba siya nag-grave sa lugar na yun? So mga kapatid ko, nagpe-pray kayo, saan kayo pupunta, saan kayo titira, sino magiging kaibigan nyo, sino magiging asawa nyo, sino mga makakasama nyo sa buhay. Kung talagang tayo na kay Lord, mag-iingat ka sa mga nakakasama mo. Amen? Hindi ko sinasabing huwag na tayo makisama sa mundo. Marami tayong kaibigan, pero huwag kang makikisama. Amen? Huwag mong hayaang ikaw ang mahawahan nila. Ikaw ang manghawa ng mabuting bagay na nasa iyo. Amen po ba? Ikaw ba ay good influence o bad influence? Kapag mamaya lagi tayo sa mga bad influence, pag linggo andito tayo, pero how about Monday to Saturday? Di ba? So mga kapatid ko, huwag tayong gagaya sa error ni Lot. Lesson doon. Yun ang lesson sa buhay ni Lot. He associated with the wrong people. We cannot play with sin. We cannot get away with it. We cannot escape. Akala natin, matatakasan lang natin ang mga pagkakamali, pero may bayad eh, may mga kabayaran. Amen? Nag-catch na po ba? Lilipat ko na. So, pangatlo, si Moises. Hindi ba si Moises ay isang taong napakamakapangyarihan at ginamit ni Lord para mahati ang dagat? Di ba? Sa pumagitan ng kanyang tungkod, taas lang niya tungkod niya. Gumawa si Lord ng mga himala sa Egypt, pero ano nangyari? Sapagkat sa loob ng mahabang panahon ng mga Israelita ay nagreklamo. Napakahirap laging may kasamang mareklamo. Dapat walang mareklamo sa God is alive. Amen? Sabihin mo sa kapatid mo, huwag kang mareklamo. Alam mo ba kung saan galit na galit si Lord? Anong sabi diyan? Sa Numbers 20 verse 12. Nagreklamo sila. Ano ba yan? Walang tubig. Dinala mo kami dito sa ilang para patayin sa uhaw. So ngayon, sabi ni Lord, nung nagalit na Panginoon, sige, pumunta kayo dun sa may bato, at ito gagawin mo, speak to the rock. Ang utos ni Lord, magsalita ka sa bato. Pero dahil sa galit ni Moises, pinukpok niya ng makalawang beses. Oh! Sinasabi ko sa inyo, ito na tubig! Magpakalunod kayo! Ano nangyari? Pinukpok niya ng 2 beses ang bato. Nagalit si Lord sa kanya. Alam mo, ito, nalungkot ako nung nabasa ko yun. Kasi, si Moises, from Egypt, he led God's people headed to the promised land. Ang dami nilang pinagdaan ng pagsubok. Digmaan, lahat yun. Tapos alam mo, dahil lang dito, hindi siya nakapasok. Natatanaw na niya, tingnan mo, parang yung sumakay sa paso yung bahay namin. Hindi siya makababa. Si Moises, ano ba dahil dito sa error na to? Nagalit sa kanya si Lord, sabi ng Panginoon, sige, basahin natin, Numbers 20. Verse 12. Sabi ni Lord, then the Lord spoke to Moses and Aaron, because you did not believe me. Kung titignan natin, nanampalataya naman si Moses Pinupok nga na eh. Because you did not believe me, to hallow me in the eyes of the children of Israel. Isang napakalaking kasalanan sa harapan ni Lord yung binabastos natin siya o hindi natin ino-honor yung kanyang mga sinasabi. Isang napakalaking offense na hindi natin paniwalaan yung salita niya. Sabi ni Lord, speak to the rock, na mali siya doon. Dahil sa galit niya. Mag-iingat tayo sa anger. Ito, lesson dito. May error, may lesson. Amen po ba? Natututo ba kayo? Amen. Natuto na ba kayo kay Adam at Eve? Amen. Natuto kayo kay Lot? Amen. Hello? Amen. Ano error ni Lot? He gave up his standards. Ano error ni Adam at Eva? Hindi sumunod, diba? So, ito, error ni Moises. He did not hallow God in the sight of children of Israel. And that lesson dito, kapag may sinabi si Lord, huwag nating pangunahan o dadagdagan o alam mo tayong mga tao, nagja-justify tayo agad o kaya meron tayong babaguhin
Iisipin natin dahil hindi natin kaya inuutos niya. Lord, bawasan niya natin ng konti. Hindi natin masunod eh. 10% tithes. Pwede bang 5% lang? Sinabi nga ni Lord eh. Amen? Mahilig tayong magbaba ng standard ng Panginoon. So, yun ang lesson. Si Moises, ang sabi ni Lord doon, because you did not honor me, hindi ka makakapasok sa promise na. Napakasakit nun. Nagre-request pa si Moises na umulit, Lord, sige na, papasukin mo na ako. Kasi alam mo yung napakalaking kalungkutan yung pangarap niyong lahat, hindi ka nakasama, ikaw ang head. Amen. Ang laking kalungkutan, kahit ako nalungkot. Kaya na kasi, kasalanan niya kay Lord eh. Hindi siya nakapasok. Pero may ginawa si Lord, sabi niya, sige, sasama kita sa pinaka-ituktok ng mundo, tingnan mo lang yung promised land. Pero hindi mo matitikman. Yung mga tanim niya, yung bunga niya. Mag-iingat tayo pag galit. Amen? Sabi mo sa akin mo, mag-iingat ka pag galit ka. Sabi sa Ephesians, be angry and do not sin. Sabi sa Ephesians 4. Ang tao kapag nagagalit kung ano-anong ginagawa. Hello? Kapag galit tayo, anong ginagawa natin na hindi natin nakokontrol? Meron daw the best remedy for anger? Ano? Delay. Galit na galit ka. Galit na galit ako. Delay mo. Mamaya ano na akong magagalit. Mamaya wala na yun. Amen? So, sabi mo sa kapatid mo, delay. Tandaan mo yan, take note mo, delay. Galit na galit ka? Gusto mo lasunin ang amo mo? Pinagalitan ka? Di ba? Ano ba yung mga katulong na gumaganti sa amo? Akala niyo ba nakakaganti kayo? Naglagay ng menstruation sa soup ng amo. Nilagay pa sa diary. Nahuli. Di ba? Terminate na nga siya eh. Ewan kung nakulong yun. Ano ba yung mga, tapos yung mga toothbrush ng amo, bilang tututbrush sa inidoro. Sino ang ginagantihan mo? Alam mo sa sarili mo, kasi may guilt ka, yung amo hindi naman niya alam na pinatutbrush mo yun. Sarap na sarap pa nga siya pag-toothbrush yun eh. Hello? So kung nagagalit ka, pag-isip tayo, amen? Be angry and do not sin. So yun ang lesson sa buhay ni Moises. Any sin that disobeys him, and any act that disobeys God, is a sin great enough. Iniisip natin, hindi ba si Moses, the great leader, bakit di siya pinagbigyan ni Lord? Konting-konti lang. Nung iniisip ko yun minsan, nag-iisip ang tao na dahil close siya sa head, pagbibigyan siya. Amen? Yung mga taong dumidikit sa presidente, dumidikit sa pinaka-big boss, sumisip-sip sa big boss, kasi akala niya, makakalusot ako. Pero si Moises hindi nakalusot eh. Pero close siya kay Lord. Sa kanya lang nakikipag-usap si Lord ng mukhaan. Kasama ko pa po ba kayo? Amen. Nag-gets nyo ba ibig natin sabihin dito? Amen. Ibig sabihin, kahit iniisip natin close kami ni Lord, nagtatides ako. Nagtatides ako $20. Nagtatides ako. Pero mga kapatid ko, any sin that disobeys God is a sin great enough. Pag natin isip, maliit lang to, it's just a white lie. Kahit pink pa yan o purple yan, lie pa rin yan. Amen? Kasi nungalingan pa rin. So mag-iingat tayo. There is a payday for sin. Tinatakot ko ba kayo? Hindi po. Pinapaalalahanan ko kayo na maging tapat tayo sa Panginoon. Nakikita tayo ni Lord. Alam niya lang ng ating ginagawa. Alam niya na sa isip mo ngayon. Tingnan mo yung katabi mo. Alam ba kung ano iniisip niya? Hindi mo alam. Alam ba kung ano nasa puso ng katabi mo? Sige, tingnan mo siya. Kalkalin mo mabuti nasa puso mo. Kahit ano ba itinatago niya, hindi mo malalaman. Pero si Lord alam niya. Amen. Payday for sin. There is a payday for sin. Hebrews 10:26-27, basahin niya ako namin sa Tagalog. Hebrews 10, chapter 10, verse 26-27. Kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang haing maihahandog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Wala nang natitira kundi ang nakakapangilabot na paghihintay sa darating, ang paghuhukom at ang nagagalit na apoy na tumutupok sa makalaban ng Diyos. Nakakatakot yun. Kung tayo daw ay patuloy na
namumuhay sa kasalanan. Mga kapatid ko, unawain niyo to. Iba yung nagkakasala sa namumuhay sa kasalanan. Yung nagkakasala, unknowingly, nagkasala ka. Si Lord sabi sa 1 John 1:9, baka kasi yung iba, matakot na, takot na. Hindi na nakasunod sa Panginoon. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid ko, sino mang nasa Panginoon, ang pangako sa atin, 1 John 1:9, if you confess your sins, kung ipapahayag ng iyong labi ang iyong mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa iyong mga kasalanan. Gets mo? Kuha mo. Ngayon, okay. Papatawarin pala ako ni Lord. Anong ibig sabihin dito? Yung namumuhay sa kasalanan ay iba sa nagkakasala. Yun na ang lifestyle niya. Araw-araw, mayat maya niyang ginagawa. Kuha mo? So, ibig sabihin, iba yung willfully. Yung sinasabi dito, willfully sinning after they have received the knowledge of the truth. Na kay Lord ka na, patuloy ka pa sa buhay mo na dapat hindi mo na ipinagpapatuloy. Amen. So now is the day to repent. Sabihin mo rin sa katabi mo, magsisik ka na ngayon. Ngayong araw na talaga nagpapalimos ka. Kasi ang sabi doon sa binasa, isang nakakatakot at maapoy. Ano yun? Nagngangalit na apoy. Ang naghihintay sa isang taong they willfully sin after receiving the knowledge of the truth. Matakot tayo kay Lord. Yun yung tinatawag na banal na pagkatakot sa Diyos. Hindi yung itinitake for granted lang natin lagi ang Panginoon. Amen. Magpatuloy tayo. Pangapat si Samson, Judges chapter 16. Sino si Samson? Siya na yata ang pinakamalakas na taong lalaking nakilala ko. Si Samson. Bakit? Just imagine, nag-aabang ang mga kaaway niya sa gate. Alam mo kung ano ginawa ni Samson? Binunot yung gate at saka tinapos sa bundok. Parang hindi totoo, pero totoo, nakasulat sa Biblia. Nagalit si Samson, binunot yung gate, tinapos sa bundok. Para lang siyang nagbibilog ng tsaka, di ba? Alam mo yun, ang lakas. Yun si Samson, pinapatay niya ang mga Pilisteo. Pero alam niyo ba kung paano siya bumagsak? Sa babae. Dahil puro babae kayo, sa lalaki, balik na rin natin. Sabi mo sa kapatid mo, mag-iingat ka sa mga lalaki. Baka bumagsak ka. Sabi mo ulit. May kasunod nyo, baka bumagsak ka. Si Samson, may nakita minsan na magandang babae. Sabi niya sa tatay at nanay niya, may nakita akong babae ron, gusto ko yun. Ang sabi ng tatay niya, anak, wala bang magagandang babae sa Israel? Nandiyan ang nagustuhan mo? Yung mga hindi tuli na yon, ang papangasawahin mo? Hindi pwede, sabi ng tatay niya. Alam mo kung ano sabi ni Samson? Hindi, basta ibigay niyo siya sa akin. Ganun siya kapilit. Ngayon, isang araw na naman, may nakita siyang prostitute. Punta siya doon. Isang magandang babae, si Delilah. Diba? Siguro, kamukha niyo, siguro. Ang ganda niyo. Ano nangyari? Dahil kay Delilah, nadukit ang dalawa niyang mata. Ipinagkatiwala niya ang isang napakabanal na secret sa isang babaeng talipandas. Nagtiwala siya sa isang babaeng talipandas. Sabi niya, sige na, anong secret mo, love? Sabi, hindi mo talaga ako mahal. Bagay. Hindi mo talaga ako love. Nabwisit na si Samson. Paulit-ulit Sige na, tamatahimik ka na nga. Nasa ko, sikreto ng lakas ko. Katbuhin mo ako, mawawala lakas ko. Tapos sabi ng babae, love mo nga ako. Tinatulog niya. Sinalbo, ano nangyari sa kanya? Akala ni Samson, kasama pa niya si Lord. So ano error niya? Mga kapatid ko, mag-iingat kayo. He did not listen to the teachings of his father. May mga teachings. Saan magaling ang teachings ng tatay niya? Sa banal na kasulatan. Hindi siya nakanin. Matigas ang ulo. Sabi mo sa kapatid mo, matigas ang ulo. Nawalan siya ng mata dahil sa katigasan ng ulo. At hindi lang yun. Nabihag po si Samson. Just imagine, yung lakas na binigay sa kanya ni Lord, wala namang
mong lakas ng